December 29, 2024, isang karaniwang Sabado sa Suvarnabhumi International Airport sa Bangkok. Ang Jeju Air Flight 2216 ay naghahanda na para sa paglipad. Sakay nito ang 175 na pasahero na patungo sa South Korea at 6 na tripulante. Ang nagsimula bilang isang normal na biyahe ay magiging isa sa pinakamalungkot na kabanata sa kasaysayan ng aviation. Ang Boeing 737-800, isang subok at maaasahang eroplano sa larangan ng pampasaherong aviation, ay umalis ng maayos. Ang biyahe ay nagsimula ng normal. Ang mga pasahero ay nag-relax. Ang ilan ay nanonood ng pelikula, natutulog at nagbabasa ng libro. Walang senyalis ng sakuna na paparating. Ayon sa Korean Meteorological Service, malinaw at kalmado ang panahon malapit sa Muana Airport noong araw na iyon. Habang papalapit ang eroplano sa Muana Airport, nakatanggap ang mga piloto ng babala mula sa air traffic controllers. May mga ibon na namataan sa lugar malapit sa runway. Sa kabila nito, nagpatuloy ang crew sa pagbaba at naghanda para sa paglapag. Maaaring ipagpalagay na, sa simula pa lamang ng paghahanda para sa paglapag, walang nararanasang teknikal na problema ang eroplano. Ang landing gear at flaps ay posibleng nasa tamang posisyon. Ito ay logical assumption na base sa mga standard na pamamaraan at kawalan ng anumang senyales ng malfunction. Hindi rin nag-ulat ng anumang aberya ang mga piloto sa air traffic controllers. Lahat ay tila naaayon sa plano, gayunpaman, sa huling bahagi ng pagbaba, ng ilang daang metro na lamang ang layo ng eroplano mula sa lupa, ito ay bumangga sa mga ibon. Agad na nagpasya ang mga piloto na kansilahin ang paglapag at subukang muli. Ayon sa standard go-around procedures, malamang na iniurong ng crew ang landing gear at flaps upang gawing mas matatag ang eroplano at mas maayos ang pag-akyat. Subalit matapos magpasya na mag-go-around, maaaring nakaranas ang crew ng matinding stress. Ang bird strikes, kabilang ang pagpasok ng ibon sa makina, ay regular na sinasanay sa simulators. Gayunpaman, ang mga tunay na kondisyon ay mas mahirap. Sa ikalawang pagtatangka sa paglapag, ang eroplano ay tila walang deployed na landing gear at flaps. Papalapit ito sa runway sa napakabilis na bilis at lumapag halos sa gitna ng runway. Maaaring dulot ito ng isang seryosong problema sa kontrol na nagdulot ng pagkaantala ng crew sa pagpapalabas ng flaps, pag-activate ng emergency landing gear, o pagsasagawa ng mas maingat na emergency landing maneuver. Lahat ng senyales ay nagpapakita na sa mga sandaling iyon, ang mga piloto ay nasa ilalim ng matinding stress at wala ng sapat na oras upang maitama ang sitwasyon. Ang Boeing 737-800 ay lumapag sa runway sa hindi kontroladong bilis. Naramdaman ng mga pasahero ang malakas na impact na sinabayan ng tunog ng nagkikiskisang metal. Nawalan ng kontrol ang eroplano, ang fuselage ay kumaskas sa runway bago lumampas sa gilid nito at bumangga sa isang barrier. Agad itong sumabog at nilamon ng apoy ang eroplano. Agad dumating ang fire and rescue team sa loob ng ilang minuto. Gayunpaman, lubos nang nasunog ang eroplano. Ang temperatura sa loob nito ay umabot sa mahigit 1,000 degree. Sa ganitong kondisyon, halos imposibleng may makaligtas. Sa 108 na katao na sakay ng eroplano, 2 lamang ang nakaligtas, mga tripulante na nasa likurang bahagi ng eroplano. Sila ay nagtamo ng matinding pinsala ngunit nailigtas. Ang trahedyang ito ang naging pinakamatinding aksidente sa kasaysayan ng South Korea sa loob ng 27 years. 179 na buhay, mga taong hindi na makababalik sa kanilang pamilya, mga kwentong natapos sa isang iglap. Ang trahedyang ito ay naging isang masakit na pangyayari para sa maraming pamilya at isang aral na kailangang matutunan ng industriya ng aviation.